Bakit kaya yung mga liberal party o mas nakilalang dilawan, piklawan, hindi masyadong nag-focus ngayon sa national position? Kasi parang iilan ang gustong kumandidatong pagiging senador. Parang 2-3 lang ata Ano kaya ang ibig sabihin niyan? Mas ginusto nila na tumakbo sa local position. Si Lenny, former Vice President, may-mayor na lang ng Naga City. Si Attorney Jokno, Chel Jokno, at Laila de Lima, na pwede namang pang-national, senador. Pero ang tatakbuhin nila ay party list para maging membro ng Kongreso. Although ang trabaho ng Kongreso, ng Congressman, Senado ay parang lahat sila ay national. Pero iba ang Senado. Kasi may mga trabaho ang Senado na hindi trabaho ng Kongreso, Congressman. Isa dyan ay yung halimbawa ay sa pagpapatibay, pag-aaproban ng mga treaty, yung mga international agreement na pinapasok ng Executive Department, Office of the President, yan ay subject for approval ng Senado. Hindi yan dadaan sa Kongreso. Yung mga agreement na ganyan, mga treaty, halimbawa, i-renew, i-amend yung Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na halos 70 years old na. Pag binago yan, Senado lang ang gagalaw, hindi Kongreso. Pero siyempre sa ibang mga panukalang batas, mga local o national, parehas ang power ng Congress at Senate, Senador. One vote, numbers game. Pero siyempre, sa pagdating sa posisyon, iba ang Senado. Ang Senador ay national. Buong bansa. Senador ka ng Republika ng Pilipinas. Ang congressman ka lang ng distrito. O congressman ka ng party list, marginalized sector. Ayun, yun yung pagkakaiba. Pero ako nakikita ko, nagiging practical lang siguro itong mga Liberal Party, dilawan, na tumakbo sa pagiging party list. Kasi doon hindi masyadong mabigat ang laban. Kasi sa party list, makakuha lang ng 500 to 1 million vote. Meron ng isang upuan. Kasi allowed ang isang party list hanggang 5. 1, 2, 3, 5. Usually nakakatatlo yung iba. Yung isa, 2, pwede na yun. Yung isa, okay lang. Hindi katulad sa Senado, napakaraming boto, million. Nasa 15 million vote, more or less. Dapat makuha mo para ikaw ay makasama sa top 12. Kaya medyo mahirap. Naintindihan natin, magastos pag tumakbo ka senador. Dapat ikutin mo ang buong Pilipinas pero hindi kakayanin niya sa loob ng 3 buwan lang na kampanya. Kailangan marami kang perang panggastos sa bawat rally, kampanya, motorcade, mga leader mo at lahat-lahat kapag Senado. So maaaring isa yun sa dahilan. Alam naman natin ang Liberal Party hindi ho yan mayamang political party. Simpleng political party din yan. So kaya maaaring tulad ni Kiko Pangilinan gusto lang tumakbo kasi may hatak yung Sharon Cuneta o kung sino man pa dyan. So palagi ko tama rin yung desisyon ni Laila de Lima at ni Attorney Jokno na sila ay maging party list. Katulad din ng Bayan Muna. Diba parang wala yata silang congressman itong tapos na yung kanilang 3 sunod na term. Ngayon 3 naman yung tatakbo ulit sa kanila. Kasama nangunguna dyan si Attorney Colmenares. Pag nanalo, itong galing sa oposisyon, galing sa Liberal Party na mga party list, lalakas ang oposisyon. Lalakas ang makabayan na mga kongresista. Although lahat naman sila makabayan, yung identity lang nila, yung sila ay galing sa Liberal Party. Pero ang maganda rito, huwag kayong mababahala ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Itong mga ito, hindi ito magiging kalaban ng gobyerno. Hindi sila katulad ng mga identify na Duterte or DDS na talagang anti-Marcos sila. Pero itong mga piklawan, dilawan, hindi sila anti-Marcos. Katunayan, sumusuporta pa sila sa mga programa ni Pangulong Marcos. Kaya
maniwala kayo, malamang susuportahan din ng ibang mga Marcos supporters ang mga party list nitong Liberal Party na identify na tatakbo sa party list system. Palagay ko hindi masama. Kasi from day one, hindi naman sila naging oposisyong bumabanat at naging mabigat na kritiko ni Pangulong Marcos. Katunayan, ipinagtatanggol pa nila si Pangulong Marcos sa mga batikos ng DDS o ng Duterte Cup. Yun ang maganda. Ayan. So kahit sila maging congressman, safe din si Pangulong Marcos at hindi sila magiging talagang masyadong kritiko na katulad ng mga identify ng mga anti-Marcos group. Kaya yan yung aking nakikita. Kaya relax lang tayo. Suportahan pa rin natin ang may tunay na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, lalo na sa issue ng West Philippine Sea at mga programa ng Pangulo Marcos na tinutulungan nila, infrastruktura, food security, national security, at foreign policy. Yan po yan. Mahalaga yan. Kasi pag meron tayong mga foreign investor, meron tayong mga foreign tourists, may maraming pera papasok. Maraming trabahong pwedeng makuha ng bawat Pilipino. Iyon po yan eh. So, ako naman nakikita ko na magiging consistent si Pangulong Marcos na kung ano itong nakaraang 2 taon at kalahati, itutuloy niya yung kanyang pag-focus sa trabaho, hindi siya masyadong mamumulitika, at palalampasin niya yung mga batikos ng mga anti-Marcos kasi wala namang bago ron. Recycle issue na lang ang daladala nila at wala naman silang napatunayan. Kaya ako'y umaasa na itong natitirang more or less 3 kalahating taon pa ni Pangulong Marcos hanggang 2028, marami pang magagawa at matutulungan ito ng mga magiging congressman, magiging senador, magiging mga mayor, governor, local executive na may malasakit sa bayan, may malasakit sa ating Pangulo. Yung mga gusto lang mapwesto sa local and national position na ang layunin ay sirain si Pangulong Marcos, kakaunti yan. Maniwala kayo, mananatiling minority yung anti-Marcos na politician. Mananatiling kakaunti sila. Hindi nila makukuha ang maraming suporta sa Kongreso, sa Senado, at sa mga local executive ng mga anti-Marcos. Kasi wala namang lehitimong issue na napatunayan sila para kumbinsihin ng taong bayang sila'y suportahan. Katunayan, wala namang napatunayan at ebidensya sa kanilang mga akusasyon. Kaya mamamayagpag pa rin ang Marcos supporters, Marcos loyalists, Marcos politician, nakakampi niya. Kaya kailangan din maging maingat tayo dahil uso ngayon ang balimbing, sip-sip na politiko para lang sa kanilang personal interest. Kaya tulungan niyo ako, babantayan natin at aking gagawing topic dito sa aking mga channel at kikilatisin natin kung sino ang dapat pagkatiwalaan at hindi sa mga nagpapakilalang gustong maglingkod sa mamamayang Pilipino sa kung anumang posisyon. Kaya paki-like po ninyo, subscribe and follow sa aking mga channel. Lalo na dito, MA Pinoy TV. At yung isa pa kasama nyo, yung aking Mike Ahabe. Opinions